Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa aking bagong segment, ATD. Ano ang totoo dito? Mga kabunyog, ginawa ko tong segment na ito kasi maraming nagtatanong sa atin. Kasi alam naman natin sa ngayon, sa dami ng mga balita, sa dami ng mga issue, balita, hindi mo na alam alin ang totoo. Ha? Sa dami ng fake news, disinformation. Ha? Ang tanong sa atin ng ating mga followers, subscribers, attorney, anong totoo dito? Kaya gumawa na lang ako ng regular na segment, ito na yon. Hmm? Ah, ano ang totoo dito? Yan, ATD. Kaya napapanood nyo po ito sa ating Veritas YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Veritas YouTube channel, subscribe na po kayo. Papanood rin tayo sa Veritas Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Veritas Facebook page, follow na po kayo. Dahil ang Veritas o ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. O ito mga kabunyog, may petisyon na sinusulong linalarga ang mga kababayan natin sa Austria at sa Europa. Pero hindi lang naman sa petisyon na yan, hindi lang naman yung mga nasa Austria na mga Pilipino o kaya nasa Europe. Kahit yung mga Pilipino sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo ay pwedeng pumirma doon. May online petition na sinusulong, kaya sana suportahan ninyo itong online petition na ito, mga kabunyog. Mayroon yata itong mayroon yata itong form na hindi online, pero doon yata ito sa Austria lang pinapaikot o sa Europe. Pero pagdating sa mga wala sa Austria, hindi makakapirma doon sa hard copy ng petition kontra kay Harry Roque, pinapanawagan na pumirma na lang diyan sa online petition na yan, mga kabunyog, ano? Ang online petition ay para pigilan ang pag-aproba ng Austrian authorities o ng gobyerno ng Austria sa asylum ni application ni Harry Roque. Alam naman natin na si Harry Roque ay nag-a-apply ngayon ng political asylum sa bansang Austria. Dati nag-apply siya sa the Netherlands. Ay noon nga ang yabang-yabang ni Harry Roque noon. Nung pumunta siya ng Europe, doon siya pumunta sa the Netherlands kasi syempre nakakulong doon si Duterte. Doon sana siya kumbaga sabi niya, ako dito, maaaprubahan ang political asylum application ko. Sigurado ko 'yan. Poprotektahan ako ng the Netherlands. Sa bandang uli, hindi naman inaprubahan ng the Netherlands. Hindi inaprubahan ng Dutch government yung kanyang asylum application. Pahiya si Roque. Pero medyo naawa rin sa kanya yung yung Dutch government, hindi siya pinabalik sa Pilipinas. Ang sinabi sa kanya, okay, hindi ka na dito pwede sa the Netherlands kasi hindi approve yung application mo. Mag-apply ka ng asylum application mo kung gusto mo doon sa bansang nag-issue ng visa mo. O yun. Kasi ang nag-issue ng visa pala ni Roque, Austria. Austrian government pala o Austrian embassy ang nag-issue ng visa niya. Bagamat yung visa na yan na ini-issue ay Schengen visa, may may visa yan sa buong European Union maliban sa United Kingdom, Great Britain. Pero sa mga European countries, rinirecognize yun. Kaya lang, rinirecognize yung visa mo kung hindi pa ito expired. Ay siyempre may expiration ang visa niya. Ang ginagamit sana ni Roque na paraan para maka-stay siya sa Europe ay kiniklaim niyang political asylum siya. Kumbaga asylee. Nag-a-apply siya ng political asylum. Parang inaapi siya sa Pilipinas, pinipersecute politically. Kaya lang, hindi na aprubahan ng Dutch government yung niya eh. Doon siya ngayon sa Austria pinasa. Ang ginawa niya ngayon, nag-a-apply siya sa Austria. Ngayon, ang ginagawa ng mga kababayan natin sa Austria at sa Europe, nagpi-petition signing sila. May online petition, may actual na hard copy na petition. Ipapadala nila ito sa Austrian government. Kaya
suportahan natin ito kung may mga nanonood sa atin sa Austria, sa Europe, kahit sa ating bansa or sa ibang panig ng mundo. Pumasok po kayo doon sa online petition para kay Roque, pumirma po kayo doon para mapigilan, makarating sa Austrian authorities na ang sentimento ng mamamayang Pilipino saan mang panig ng mundo ay dapat pabalikin sa Pilipinas si Harry Roque, kasi ang totoo, hindi naman siya inaapi dito. Hindi naman siya pinipersecute dito politically. Talagang mayroon lang siya ditong mabibigat na mga kasong dapat harapin. Mayroon siyang kaso ng land grabbing na sinampa ng grupo nila Ramil Madriaga. Sa ombudsman yun. Pero ang mabigat, kasi nag-issue na ng warrant of arrest sa kanya, yung kaso ng qualified human trafficking dahil dun sa mga illegal na pogo. Kaya ang kaso ni Harry Roque sa Pilipinas, nasa korte na. May in-issue ng warrant of arrest ang korte. At kinansilan na rin ang kanyang passport. Kaya dapat talaga hindi na siya bigyan ng political asylum ng Austria. Kaya lang siyempre, ang Europe kasi mabait yan eh. Gusto nila talagang protektahan din yung mga naaaping alam nilang pinipersecute. Yun ang palusot ni Roque, na siya ay politically persecuted. Siyempre, pag-aaralan ng Austrian government, totoo nga bang politically persecuted ito? Ang mahirap kasi sa Austria, ang ambassador doon, si Luli Arroyo Bernas, anak ni Gloria Arroyo eh. Bagamat sinabi na hindi naman daw tinutulungan ni Luli Arroyo bilang ambassador ng Pilipinas sa Austria, hindi naman daw nakikialam ang Philippine Embassy doon sa Austria sa application ni Roque. Pero mahirap na paniwalaan kasi si Arroyo alyado ng Duterte. Ah, Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, suportahan itong petition na ito. Tama ito na nagsasagawa ng ganitong petisyon ang mga kababayan natin. Kasi isa sa mga nakatulong na hindi nag-grant yung political asylum application ni Roque sa the Netherlands, mayroong mga kababayan tayo doon na nagkampanya talaga. Sumulat sila, naglabi sila sa Dutch authorities na wag nitong i-grant yung political asylum application ni Roque, na yun nga ang nangyari. Akala nga ni Roque mag-grant, ang yabang-yabang niya noon. Pero sa bandang huli, dahil may mga grupo, may mga tao na talagang nagkampanya, umilos doon sa Austria ay sa Dutch government, sa bandang huli, ang desisyon ng Dutch government, hindi inaprubahan ang application ni Roque. Sabi sa kanya, doon ka mag-apply sa bansang nag-issue ng visa mo, unang pinasukan mo, yan na yung Austria. Yung Austria naman, nag-i-evaluate ngayon ng application niya. So sana, magbusis tayo, mga kababayan natin sa Austria, sa Europe, sa ibang timang panig ng mundo, suportahan natin itong petition na ito. Kasi hindi na dapat na mag-stay pa sa Europe itong si Harry Roque. Dapat makabalik siya sa Pilipinas. Pag hindi na-grant yung kanyang political asylum, wala nang basihan para mag-stay pa siya doon. Yan yung magiging na yan. Mag-i-issue na ang Interpol niya ng red notice, papabalikin na yan sa Pilipinas. Okay? Ayan mga kabunyog. Itong si Kerwin Espinosa, mayor na ngayon ito ng Albuera. Titistigo raw siya sa ICC. Kumpirmado na titistigo siya. Kumbaga siya, talagang inamin niya mismo ni Kerwin Espinosa na nung pumunta pala dito ang ICC, isa siya sa mga kinausap. Isa siya sa mga kinausap. Dahil isa siya sa mga kinausap, talagang isa siya sa testigo ng ICC. Kaya kapag nagkaroon na ng trial at dumating na sa punto na ang pag-uusapan, isasalang na ay yung pangyayari sa Leyte, kung saan yung kanyang ama na dating Albuera mayor. Ang mayor kasi dati ng Albuera yung ama nito ni Kerwin eh. Si Rolando ba yun? Rolando Espinosa. Ngayon, yung si Espinosa, mahal ng mga tao yun. Mahal ng mga tao. Mabait, matulungin sa mga tao. Kaya lang, na sabi ni Duterte, involved sa droga, pati itong si Kerwin. Actually, ang ginawa ng mayor na yon,
nang nababanggit na nga ang pangalan niya at posible siyang patayin ni Duterte, ang ginawa niya, nag-surrender na siya. Kumbaga sa kanya, kung makukulong siya, magpapakulong na siya. Kung habang buhay man siyang makukulong, at least buhay siya, nandun siya sa kulungan. Sumurinder na. Nakakulong na dun sa Baybay. Ang Baybay katabi ng Baybay Leyte. Nandun yung district jail yata. Kasi yung Albuera hindi naman siya city. Hindi siya main. Ang malaking yung Baybay. Ngayon yung Baybay katabi ng Albuera, kaya kahit mayor pa siya noon, nagpakulong na siya, sumurinder na siya kasi may mga kaso na sa kanya, may banta na sa kanyang papatayin siya. So, dahil gusto niya pa ring mabuhay, pero gusto niyang kung talagang kailangang managot siya, ayaw niya lang na mamatay. So nagkulong siya. Kaya lang pagdating sa kulungan, talagang pinatay. Pinatay, linusob yung kulungan nung mga CIDG at ng iba pang mga pulis. Pinatay yung CCTV para hindi makuha yung pagpatay. Pinalabas na doon daw sa kulungan, mayroon daw itong armas na nakatago, kaya kailangan daw kunin. Kaya lang, yun na nga. Actually, doon sa confirmation of charges hearing, doon sa ICC nung nakaraang February, itong February 23, 24, 26, 27, isa doon sa present na kaso ng mga high value targets na pinatay talaga ay itong si Espinosa nga. O ngayon, itong anak na na-involved din nga pero na-acquit, mayor na ngayon ng Albuera, magti-testify daw siya. Ang iti-testify niya diyan, siyempre yung nangyari sa kanyang ama. Na actually kasi sabihin pa kasing totoo na involved sa drugs, katulad nung ex-mayor na yon, yung pinatay na mayor. Eh ano naman siya eh. Kumbaga ang niya, okay, kung kailangan niyang suwan siya, baka nga handa nang mag-plea guilty yun eh, para panagutan niya yung kanyang mga nagawa. Pero wag lang siyang patayin. Ay ang ginawa talaga sa kanya, pinatay at sa loob pa ng kulungan. Kaya yun isa yun sa mga high profile na mga kaso ng pagpatay nung panahon ni Duterte. Na talaga, kahit nakakulong na, kahit na nakakulong na, imagine niyo nakakulong ka, pinatay ka sa loob ng kulungan. Ay di ba dapat, ang iniisip siguro noon ng ama nito ni Kerwin Espinosa, kapag nakakulong na siya, at least safe na, secured na siya doon. Kaysa nasa labas siya, posible siyang patayin. Yung pala kahit nasa kulungan ka na, hindi ka paligtas. At hindi ang pumatay sa kanya kapwa niya preso. Hindi. Ang pumatay sa kanya mga PNP, CIDG. Linusob yung yung niya, yung selda niya. Yung madaling araw. At para walang makita na record kung paano ang nangyari, pinatay yung mga CCTV. Yan yung pangyayari diyan. Kaya actually pag pinakita yan doon sa actual na trial, makikita talaga diyan ng mga judges ng ICC na grabe talaga ang ginawa noon sa panahon ni Duterte. Talagang kahit kahit nakakulong na, at ang pumatay mismo kay Espinosa sa kulungan, hindi kapwa niya preso. CIDG, ni-raid yung loob ng kulungan. Kaya ito yung isa sa magiging yan. Pag pinakita yan sa ICC, yung pangyayari na yon, at magti-testify itong anak na si Kerwin Espinosa, ay sa tingin natin magiging matibay na yun labang kay Duterte, na talagang ganun ka makapangyarihan si Duterte nung panahon. Pag talagang ginusto niya na ipapatay, kahit na nasa kulungan yan, talagang patay. Yan yung Kaya sabi ni Kerwin Espinosa, totoo daw na siya ay isa sa mga kinausap ng ICC nang nag-imbestiga dito. At siya ay isa talaga sa testigo ng ICC at posibleng ipatawag siya. Ayan, abangan natin yan. Ito mga kabunyog, mga kababayan, intriga sa Bali. Mayroong mga kumakalat na mayroon daw isang kongresista na nag-birthday, pumunta daw ng Bali, Indonesia, at may mga kasama umano na mga kongresista rin. Doon daw ay pinag-usapan ang tungkol sa impeachment ni Sara.
Parang, nagkabigayan daw ng pera do'n. Kinakalat ito ng mga ano, mga DDS na naman. Kinakalat nila itong anong ito, itong intriga na 'to, itong tungkol sa nangyari daw sa Bali, ah, Indonesia. Wala namang pruweba niyan, ano lang, intriga lang, ah, basta lang, makapagkalat o ng intriga. Ah, hindi naman hindi naman masabi kung sino ba yang congressman na yan, sino rin yung mga kasamang congressman na pumunta dun. Talagang gusto lang na siraan yang impeachment ni Sara. Gagawin nila ang lahat ng kampo ni Duterte para palabasin na ang impeachment na yan, ah, ang una sabi ng mga 18 na ex-Marines, bayad daw yang mga kongresista na yan, lalo na yung sa Justice Committee, bayad daw yan. Mali-malitang pera daw ang binigay diyan kila Beatrix Listro, Laila de Lima. At ngayon naman isa na namang intriga na kinakalat, yung mga pumunta daw ng Bali na mga kongresista kasama ng isang nag-birthday na kongresista. Parang si Sandro Marcos yata ang pinapatungkulan na naman dito, eh. Pumunta daw ng Bali, Indonesia, pagkatapos may pera daw doon na nagkabigayan, doon pinag-usapan ang plano sa impeachment ni Sara. Pinapakalat na naman 'yan para ipakita na yang, impeachment ni Sara na 'yan ay ano, planado 'yan at saka ang pinag-usapan at maraming pera ang, involved diyan. Kumbaga nagkakabigayan talaga ng pera. Mali-malitang pera, sabi nung 18 na ex-Marines, tapos hanggang Bali, Indonesia, birthday ng isang ano daw, ah, maimpluwensyang kongresista, may mga kasamang kongresista at do'n ay nagkabigayan pa. Anyway, ganyan kadesperado ang kampo ng Duterte na masira ang impeachment laban kay Sara. Kung ano-anong mga intrigang ikakalat, palabasin na yung mga kongresistang aktibo sa pagsusulong ng impeachment ni Sara ay mga, nabigyan ng pera, hmm. Yan yung kanilang gagamitin kasi nila yan, pag-file nila sa Korte Suprema, gagamitin nila yan na walang jurisdiction itong mga miyembro ng itong Justice Committee kasi grave abuse of discretion ang nangyari. Hmm, yan yung gagamitin nilang issue diyan. Anyway, hindi naman magtatagumpay yan, mga intriga na yan na dahil ang totoo, ang mga nagtutulak ng impeachment na yan, tulad nila Laila de Lima, yung Makabayan Black, hindi naman yan bayad. Talagang gusto nilang mapanagot si Sara sa mga mga nagawa nitong katiwalian. Sinusuportahan naman ito ng iba pang mga kongresista. Kaya umaabante ang impeachment, hindi dahil bayad. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.